Nagsisimula ang kwento sa tuyong lupaing ito. Ang mga puno ay natuyuan na at ang mga ito ay napapaligiran ng mga buto. Naruroon din ang pangunahing karakter natin sa lugar na ito. Ang kanyang pangalan ay si Jiang Cheng. At kasalukuyang nakahiga siya sa lupa. Isang dating propesyonal na manlalaro ang lalaking ito. Subalit bigla na lamang siyang nagising at naging buto. Nagpapakahirap si Jiang Cheng na maunawaan ang lahat ng nangyari sa kanya. Mula noong siya ay namatay hanggang sa puntong ito. Siya ay naging nasa kritikal na kalagayan nang siya ay tamaan ng isang halimaw malapit sa kanya. Ito ay halos nagdurog ng kanyang mga buto. Tinagilid ni Jiang Cheng ang kanyang ulo upang suriin kung ano nga ba ang nangyari. At doon niya nakita ang isang mapanakot na pulang lobo na handang atakihin siya. Wala siyang magawa kundi magtaka kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Kaunting kasaysayan bago mag-umpisa ang makulay na paglalakbay ni Jiang Cheng. Noong taon 2025, nilikha ang isang laro na tinatawag na The Great Wasteland, at nagsimula ang open beta nito. Sa labis na makatutuhan ng gameplay at bukas na mundo nito, milyon-milyong manlalaro at casual players ang nagtangkang maglaro nito. Ang paglulunsad nito ay sobrang anabangan na nagpapakalito sa karamihan ng mga manlalaro. Nag-aalok din ang laro ng pinakaaabangan ng sangkatauhan, mga espada at mahika. Ito ay isang lugar kung saan ang mga pangarap ay maaaring maging totoo. Ang The Great Wasteland ay may bilyon-bilyong mga misyon na maaaring magbigay ng natatanging karanasan sa bawat manlalaro. Ito ang nagpabunga ng pagtutok ng karamihan ng mga manlalaro sa oras sa loob ng laro. At dahil malapit na ilunsad ang laro na ito, ang kumpanyang inatas ang ilunsad ang beta product ay nagtanggap ng napakaraming order. Ito rin ang nagpilit sa kanila na magtrabaho ng overtime. Maraming beta tester ang kanilang inirecruit. Kasama sa mga beta tester si Jiang Cheng, ang ating pangunahing karakter. Tunay nga siyang isang masugid na manlalaro, ngunit may naganap na hindi inaasahan. 3 linggo bago ang paglulunsad, naramdaman ni Jiang Cheng ang sakit sa kanyang dibdib habang sinusubukan ang laro. Ito ay bunga ng patuloy na paglalaro ng laro sa loob ng 42 oras. Ang dahilan dito ay subukan niyang tapusin ang isang serye ng sunod-sunod na mga misyon. Nakita siya ng isa sa mga tagapamahala noong oras na iyon at kaagad itong tumawag ng tulong. Para sa ibang tao na naroroon, ang kanilang alalahanin ay ang mga kagamitan na ginagamit ng ating pangunahing karakter. Kapag namatay ang isang manlalaro sa totoong buhay habang naglalaro ng laro, hindi maaaring kunin ang kanilang kagamitan. Ngunit sa huli, namatay si Jiang Cheng. Ang susunod na alam niya ay naririnig niya ang tinig ng isang babae na nag-uutos sa kanya na gumalaw. Ang boses na yon ay mula sa babae na ito. Mayroon siyang halos sirang damit mula sa matinding laban na kanyang kinasasangkutan. Ininform niya ang ating pangunahing karakter na mamamatay siya kung hindi ito gagawa ng hakbang. Si Jiang Cheng ay tanging naguguluhan na lamang. Wala siyang kaalaman kung ano ang nangyayari. Ito rin ang simula ng kanyang epikong paglalakbay. Matapos ay itinaas ng aming pangunahing karakter ang kanyang mga mata sa isang bagay. At iyon ay narito, iniisip niya sa kanyang sarili kung ito ba ang langit na pinag-uusapan ng lahat matapos ang kamatayan. Nabitin ang pagmumuni-muni niya nang marinig niya ang malupit na pagsabog na nangyari sa likuran. Mga butong sundalong buto ang naipinabalik ang kung saan-saan. Si Jiang Cheng at ang babaeng ito ay ibinalik ang kanilang atensyon sa pinagmulan ng ingay. Nakita ang salarin sa lugar, at walang iba kundi ang zombified na elite na lobo. Ito ang sumalakay sa mga sundalong buto. Inatrasan ng babaeng ito ang aming pangunahing karakter at sinabihan siya na kailangang harapin niya ang halimaw na ito. Iniutos niya na bantayan siya laban sa halimaw na ito. Si Jiang Cheng ay tumitig lamang sa lobo habang iniisip ang kanyang sitwasyon. Iniisip niya na ang halimaw na nasa harap niya ay pareho ng halimaw na kanyang nakasalubong sa beginner village sa laro na kanyang tinest. Matapos ang ilang segundo, nahanap na niya ang kasagutan sa lahat. Ang lugar na ito ay hindi langit. Alam niya na muling isinilang siya sa loob ng laro na Great Wasteland. Ngunit muling nabaling ang kanyang atensyon nang patuloy pa rin na inuutusan siya ng babaeng nasa likuran kung ano ang dapat niyang gawin. Nagtaka siya kung bakit patuloy itong nagpapagawa. Napansin ito ng zombified wolf dahil sa maikling sandali ng pagkaligaw ng kanyang atensyon. Biglang nagtalon at lumapit ang halimaw patungo sa aming pangunahing karakter at sa babaeng kasama niya.
Nang buksan nito ang kanyang bibig upang atakihin si Jiang Cheng, naalala niya ang kahinaan ng halimaw na ito. Ang lobo ay isang antas dalawa na halimaw at ang kanyang kahinaan ay ang kanyang leeg. Marami nang itong natalo ni Jiang Cheng noong open beta testing, kaya't inihanda na niya ang kanyang sarili para sa isang kontra-take. Natuklasan na niya ang kahinaan nito. Sumugod ang lobo patungo sa kanila. Nakita rin ang tila dugo. Naguguluhan si Jiang Cheng sa nangyayari. Bigla na lamang nawala ang kanyang braso. At bago niya maunawaan ang lahat, naglunsad ulit ang lobo ng atake at ngayong wala nang sapat na oras si Jiang Cheng para makaiwas. Ang atake ay nagpadala sa kanya na lilipad. Siya ay patuloy na nagtataka kung bakit siya ganoong kainasa ngayon. Itong lalaking ito ay itinapon sa isang maayos na distansya. Nang siya ay bumagsak sa kanyang kinaroroonan, doon niya natuklasan kung ano ang tunay na nangyari. Siya ay isinilang na isang beginner skeleton soldier sa Great Wasteland. At sa tingin sa kanyang katawan ngayon, alam niyang siya ay tinawag ng isang beginner necromancer sa loob ng laro. Sinubukan ni Jiang Cheng na kunin ang espada na nasa harap niya. Subalit ang kanyang pagsusumikap ay nasaktan ng pagtanggap niya ng malakas na siko. Ito ang eksena na naganap sa simula ng aming kwento. At ngayon, si Jiang Cheng ay tanging nagtataka kung bakit siya sinusundan ng serye ng malas na ito. Ngunit nagbago ang lahat dahil sa isang aksidente sa kotse. Ang trauma na idinulot ng aksidenteng ito ay nag-iwan ng kamay ni Jiang Cheng na walang tigil na nanginginig. Naging simula rin ito ng pagbaba ng kanyang performance sa larong video. At pagkatapos ng ilang buwan, ito ay nagtapos na sa kanyang propesyonal na karera. Ang mga gastusin sa ospital ay patuloy na lumalaki at nagkaroon siya ng malalaking utang. Dagdag pa rito, ang kontrata na kanyang nilabag dahil sa kanyang hindi pagkakapaglaro ay nagdulot ng desperasyon sa kanya na maghanap ng trabaho. Iyan ang naging dahilan kung paano siya napunta sa pagiging beta tester sa laro na ito. Ginawa ni Jiang Cheng ang lahat para baguhin ang takbo ng kanyang buhay, ngunit siya ay patuloy na nagtagumpay. Ang mga taong dapat sana'y tumulong sa kanya noong mga panahon na iyon ay nagsabi pa ng mga bagay na nagdulot ng pagkadismaya sa kanya. Hindi rin nagbigay ng anumang kompensasyon ang kumpanya sa kanyang pamilya dahil sa dami ng mga mapipresyo na nailok sa loob ng laro. Sa buong panahon, naririnig ng aming pangunahing karakter ang lahat ng mga bagay na ito. At ito ang nagbigay sa kanya ng sapat na tapang upang hindi sumuko. Ang dami ng kanyang mga pagsisisi sa kanyang nakaraang buhay ang nagdulot sa kanya ng ganitong sitwasyon. Muling nagmakaawa si Jiang Cheng sa Diyos na bigyan siya ng isa pang pagkakataon sa buhay. At ang pagkakataong iyon ang nagdala sa kanyang kasalukuyang kalagayan. May kumikinang na pulang liwanag sa kanyang mga mata habang sa pagkakataong ito, ipinangako niya na siya na ang mamamahala sa kanyang tadhana. Ang matinding desperasyon ni Jiang Cheng ay nagbigay sa kanya ng bagong kapangyarihan. Nakamit ng skeleton soldier ang espada na kanyang nais kunin. Naglabas din ng isang set ng mga abiso sa harap niya. Ipinabatid nito na nahuli ng sistema ang kanyang malakas na kagustuhan na mabuhay at binuksan nito ang isang makapangyarihang evolution system. Sumunod ang isang tila kumikinang nalila na kidlat sa aming pangunahing karakter. Iniharap din ng sistema ang layunin nito. Ang layuning ito ay tutulong sa kanya na mag-evolve ng walang tigil hanggang marating niya ang tuktok at maging pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo. Ipinabatid din ng sistema sa aming pangunahing karakter na dahil sa papalapit na kamatayan na nakaamba, ginamit ang isang espesyal na regalo na nagpabalik ng lahat ng kanyang kalusugan si Jiang Cheng. Namutla ang zombified wolf sa kung ano ang naganap. At sa isang kisap mata, ang halimaw na ito ay nahati sa dalawa. Nakatanggap ang aming pangunahing karakter ng isang cow-irip na nagpapahintulot sa kanya na talunin ang lobo sa isang indiwa. Ang necromancer na babae na kasama niya ay tanging tumitig sa pangyayaring ito. Nahulog ang ulo ng lobo sa lupa. Ang epikong sandaling ito ay dulot ng kahanga-hangang plot armor. Matapos ang ilang sandali, nagsimulang umulan. Tinitigan ni Jiang Cheng ang kanyang kamao at napagtanto na siya ay nagtagumpay. Ang pag-boost na natanggap niya mula sa sistema ay natapos na rin. Kumpirmadong natalo niya ang antas 3 zombified wolf at kumita siya ng 10 puntos ng karanasan at puntos ng ebolusyon. Itinaas ng skeleton soldier ang kanyang ulo nang matahak niya na ito ay isang mahalagang hakbang.
Patuloy na iniisip ng aming pangunahing karakter na ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi ganon kasama tulad ng inakala niya. Patuloy pa rin siyang bantayan ng babae. Nagtaka siya kung bakit ang beginner skeleton soldier na kanyang tinawag ay labis na kamangha-mangha. At ito na ngayon ang kasalukuyang status window ng aming pangunahing karakter. Siya ay isang patay na kalansay at ang pangunahing nakikita sa status window ay nasa dulo. Ang pangalang ginamit sa laro ng babae ay Just a Dumb Cutie. At siya ay kasalukuyang nasa antas 1. Ang laro ng Great Wasteland ay may sobrang makatutuhanang graphics na nagdulot ng natatanging karanasan sa mga manlalaro. Lahat ng mga mekanismong matatagpuan sa loob ng laro ay maaaring maging malakas na potensyal para sa mga manlalaro. Para sa mga klase na may kakayahan sa pagtawag ng mga summon, mayroong maliit na bahagi sa kanila ang maaaring magkaroon ng mga summon na maaaring mag-mutate. Ngunit ang mga itong mutated summons ay maaaring maging haligi ng mga manlalaro. Ang lahat ng ito ay maaaring mangyari basta't sila ay maging mas malakas. Ang paliwanag na ito ay ngayon ay ipinapakita sa isang tao, at walang iba kundi ang necromancer na babaeng nagsagawa ng summon kay Jiang Cheng. Ngayon ay nakuha na niya ang kabuuan ng mga bagay. Pati na rin niyang iniisip na siya'y swerte. Ang skeleton soldier na kanyang tinawag ay sobrang makapangyarihan. Ito pa nga ang nagtagumpay laban sa isa pang zombified wolf ng mag-isa. Bawat halimaw na matatalo ay may tsansang mag-iwan ng mga items. Maaaring mag-iba ang mga kalidad nito. Nakita ng necromancer ang mga item drops na naglalabasan. Alam niyang ito'y may halaga. Iniisip pa nga niya na ito ay maaaring mabayaran ang kanyang buwanang upa. Samantala, si Jiang Cheng ay patuloy sa pagtalos sa mga lobo. Ito ang nagpabuntong hininga sa necromancer na si Waifu na baka mas malakas pa ang summon niya kaysa sa kanya. Binuksan ni Waifu ang kanyang summonang window. Maari lang siyang magtawag ng 3 skeleton soldiers at ngayon, si Jiang Cheng na lamang ang lumalaban. Sa kanyang palagay, sobrang lakas ng mutated skeleton soldier na ito. Bawat atake nito ay sapat na upang pumatay sa mga lobo. Nalaman ni Jiang Cheng na nasanay na siya sa kanyang bagong katawan. Dahil dito, alam niyang ang mga zombified wolf ay hindi na makakasagabal sa kanya. Matapos talunin ang lahat ng mga halimaw sa paligid, tumigil siya at napansin niyang siya'y nag-level up. Ang tanging bagay na nagugambala kay Jiang Cheng ay bakit siya isinilang muli sa loob ng laro. Napagtanto rin niya na ang babaeng ito ay isang beginner player. Sa lahat ng mga nangyari kay Jiang Cheng, ang pinakamahalaga ay ang paglitaw ng sistema. Ito ay tinatawag na Divine Evolutionary System. Ayon sa paglalarawan ng sistema, ito ay magtutulong sa kanya na lumago at mag-evolve ng mas malakas. Ngunit bawat evolution ay nangangailangan ng mga puntos upang maabot. May iba pang impormasyon na hindi kasama sa beta testing ng laro. Ito ay ang strength stat na maaaring tumulong sa mga summons na palakasin ang kanilang mga sandata. Naguguluhan si Jiang Cheng sa kung ano ang pinakamababang at pinakamahina nilalang sa laro ay maaaring maging kapag na-evolve. Ang kanyang atensyon ay naaga ng isang bagong abiso na lumitaw. Ipinabatid ng sistema sa kanya na naabot na niya ang mga kondisyon para sa evolution quota. Alam ni Jiang Cheng na ito na ang oras para sa kanyang unang evolution. Hiniling sa kanya ng sistema kung handa na siyang gastusin ng 100 evolution points upang maging skeleton swordsman. Isang saglit siyang nag-isip bago makapagbigay ng kasagutan. At dahil wala na siyang ibang pagpipilian, alam niya kung ano ang kailangang gawin. Pindutin ni MC ang Yes button. Excited siya sa kung ano ang maaaring gawin sa kanya ng evolutionary system. Sa isang iglap, lumitaw ang mga apoy at nagsimulang pumanig sa kanyang katawan. Sinabihan din siya ng sistema na magsisimula na ang evolution. Napuno ng naglalakihang apoy ang lugar kung saan siya nakatayo. Matapos ang ilang segundo pa, mas lalong naging malinaw ang bagong anyo ni MC. Habang siya ay nag-i-evolve, siya ay magiging immune sa lahat ng mga atake. Tumaas din ng 80% ang kanyang HP at MP dahil sa evolution na ito. Ang mga estadistika na kanyang natanggap noong huli ay tumaas din ng parehong halaga. Nakakuha rin siya ng bagong sandata na tinatawag na Bone Steel Sword. Ito na ang kanyang bagong anyo. Si Jiang Cheng ay naging isang second-rank skeleton swordsman.
Agad na sinuri ni MC ang kanyang status window at napansin niyang may malaking pag-angat sa lahat ng estadistika. Nakatanggap din siya ng bagong passive skill na tinatawag na Swift Draw. Ito ay nagbibigay daan sa kanya na gamitin ang kanyang proficiency sa kanyang steel sword at nagpapabilis ng kanyang bilis ng atake ng 20%. Sinubukan ni Jiang Cheng ang kanyang bagong espada at mas bagay ito sa kanyang build. Sa buod, ang bagong evolution na ito ay nagbigay kay Jiang Cheng ng malaking kahalagahan. Baka mas malakas pa siya kaysa sa ibang manlalaro. Ngunit ang problema ay hindi siya maaaring magpakita ng masyadong kakaiba sa mga manlalaro, dahil ito ay magdudulot ng kanilang atensyon. Maaari itong magresulta sa pagkakahuli at pagkamatay niya. Ayaw nito sa ganitong klase ng problema, kaya't naisip niyang mananatili siyang low-key hanggang siya ay magiging mas malakas. At kakaiba sa ibang manlalaro na malaya nilang maaari sumali sa mga guild, kailangang mabuhay niyang mag-isa at labanan ang hindi bababa sa 100 manlalaro. Naramdaman niya ang bigat ng ganitong presyon sa kanyang katawan. Alam niyang kailangang maging mas malakas kaysa sa lahat. Habang iniisip niya ito, inirerekomenda ng sistema na kailangan niyang makakuha ng evolution points ng mabilis. Sa kasalukuyan, alam ni Jiang Cheng na wala na siyang dahilan para tustusan ang mga zombified wolf dahil sobra-sobra na ang kanyang nakukuha na experience points mula sa kanila. Kailangang magpunta siya sa iba't ibang bahagi ng mapa. Subalit bago siya magtungo sa iba't ibang parte ng laro, alam ni MC na kailangang asikasuhin niya ang kanyang relasyon sa kanyang summoner. Kailangan niyang malaman kung gaano kalakas ang kanilang koneksyon. Kaya't naglingon siya para hanapin ang Necromancer Lady. At doon niya nakita na siya ay abala sa pag-check ng mga ari-arian na maaaring kunin mula sa mga halimaw. Iniisip ni MC na kung talagang nais niyang maging mas malakas, kailangan niyang protektahan ang player na ito at dalhin ito kasama niya. Lumapit si Jiang Cheng sa kanyang master at siya'y nagulat. Nararamdaman niya na may kakaibang aura ang kanyang skeleton soldier. Napansin ni Just a Dumb Cutie na ang kanyang hawak na sandata ay nagbago. Ito ay nagpatibay sa kanyang teorya na ang kanyang summon ay talagang nag-mutate. At dahil masaya na sobra ang Necromancer Lady, niyakap niya ang aming pangunahing karakter. Sinabi niyang ito ang kasukdulan ng kanyang buhay dahil kolektahin na niya ang lahat ng mga items at ibebenta ang mga ito. Planado pa niyang mag-stake sa lugar para muling manghuli ng mga halimaw. Ngunit hindi na ayon ang plano na ito sa plano ni Jiang Cheng. Sinubukan niyang makipag-ugnay sa kanya. Sa kanyang swerte, naunawaan ito ng Necromancer Lady. Napag-isipan ng Necromancer Lady na nais ng kanyang summon na lumipat sa ibang lokasyon upang patayin ang mas malalakas na halimaw. Nagluksa ito at umiyak. Sinabi niyang mas ligtas ang lugar na ito dahil ang mga halimaw ay mababa ang antas. Ayaw niyang iwan ang lugar na ito. Ito rin ang unang pagkakataon na isang summoner ang lumaluhod at nakikiusap sa kanyang summon na nilalang. Naisip ni Jiang Cheng ang isa pang problema na kanilang maaaring harapin. Maaaring mapansin ng ibang manlalaro na siya ay tumalo ng lahat ng mga halimaw sa lugar na ito sa maikling panahon, at ito ay maaaring magdulot ng suspecha. At dahil walang tunay na limitasyon tungkol sa PK, player killing, sa laro na ito, maaaring magdulot ito ng malaking problema sa kanila. Kung mamamatay ang kanyang master laban sa ibang manlalaro, maaari siyang mag-disintegrate. Napagpasyahan ni MC na kumilos. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang panatilihin itong ligtas at ilayo mula sa ibang manlalaro. Ibinangon niya ang kanyang master. Tinangkang protestahan ito ng Necromancer Lady, ngunit walang balak ang kanyang summoned creature na sundan ang kanyang mga utos. Hindi pa nga siya nagkaroon ng pagkakataon na kunin lahat ng mga ari-arian sa lugar. Patuloy na inignore ni Jiang Cheng ang mga utos. Bilang isang reincarnator sa laro na ito, wala na siyang ibang hawakang sa totoong mundo. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay kunin ang bawat pagkakataon upang maging mas malakas kaysa sa ibang manlalaro. Nagkaalaman si MC ng mga hakbang na maaaring gawin ito. At ang unang hakbang ay ang manghuli ng mga hidden boss at kunin ang mga natatanging item na iniwan ng mga halimaw na ito. Samantala, hindi kalayuan sa kanilang lokasyon, isang manlalaro ang nagtatanggol mula sa isang bagay. Sa harap ng isang kabalyero ay may anino ng isang malaking halimaw. Natuklasan na halos lahat ng kanyang mga kasamahan ay napatay na. Ang lugar na ito ay malapit sa beginner area at mayroon itong unang hidden boss. Ito ang hidden boss monster na plano niyang hulihin.
ang Ferocious Bear Mountain. At sa kasalukuyan, itong halimaw ay nagtagumpay laban sa buong grupo ng manlalaro. Bago tayo magpatuloy sa sumunod na bahagi, ito ang status window ng necromancer na si Waifu. Ang tunay niyang pangalan ay Zhang Mingmeng. Ang kanyang player ID ay labis na katuwa-tuwa. Sa Ferocious Bear Mountain, narinig ang malakas na sigaw na nagparamdam sa buong kagubatan. Ang sigaw ay nagmula sa mga manlalaro na nagtangkang tumakbo para sa kanilang buhay. Ang kanilang leader ay napatay ng mga halimaw kaya't nagsimulang magkakalat ang kanilang grupo. Ngunit patuloy pa rin ang pagtakip sa mga manlalaro ng mga halimaw. Nagkaroon ng isang malaking oso na tumayo sa harap ng isa sa kanila. Naisip niya na hindi niya maaaring hayaang mapatay siya ngayon dahil mawawala ang lahat ng kanyang kagamitan at ari-arian. Ngunit walang magawa siya dahil mayroon siyang bleeding debuff. Pawis na siya. Ngunit umaasa pa rin siyang darating ang kanyang mga kasamahan para iligtas siya. Habang siya ay nag-aatubiling bumalik, nataman niya ang kanyang likuran sa isang bagay. Naisip niya na baka dumating na ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nagulat ang kanyang mga mata nang makita niya ang nasa likod niya. Isang skeleton swordsman na may hawak na isang babae. Nag-iyakan ang manlalaro na kabalyero at nagsabing nakakita lang siya ng multo. Nagulat din ang aming master sa kanyang reaksyon. Ipinag-uutos na niya kay Jiang Cheng na ibaba siya. Matapos ang ilang segundo mula sa kanilang pagkikita, inabisuhan ng sistema si MC na ang manlalaro ay namatay. Dahil ito ay bumabahing dahil sa debuff na natanggap niya kanina. At dahil sa namatay na ang nag-aggro para sa oso, ito ay lumihim sa babae at kay MC, naglabas ito ng malakas na ungol patungo sa kanila. Ito ay may level na 7 na, nagsimulang magpanik ang necromancer lady. Sinabi niya na kahit ang isang manlalarong may level na 5 ay tatakbo sa buhay niya pagkatapos makakita ng ganoong klaseng halimaw. Ngunit nakatayo lang si Jiang Cheng sa harap ng halimaw, sinabi niya kay Just a Dumb Cutie na kung mamamatay siya dito, mawawala ang lahat ng kanilang inipon na items. Ngunit hindi pinapansin ni MC ang kanyang mga sinasabi. Iniisip niya na ito ay magandang pagkakataon para patayin ang hidden boss dahil walang ibang manlalaro sa lugar. Bukod dito, dahil sa sigaw ng mga manlalaro, napataas nila ang atensyon ng iba pang mga oso sa paligid. Iniisip ni Jiang Cheng na hindi siya mahihirapan sa paghahanap sa kanila. Si MC ay handa na simulan ang kanyang plano. Binitawan na niya ang kanyang master sa lupa. Hindi inaasahan ito ni Just a Dumb Cutie. Siya ay nagalit dahil alam niyang hindi siya pinapansin ng kanyang munting kalansay at laban nito sa kanyang mga utos. Ngunit tumigil ang kanyang pagrereklamo nang mapagtanto niyang sila ay napaliligiran na ng mga oso. May kakaunting kasiyahan sa loob ni Jiang Cheng dahil alam niyang maaari niya nang matalo ang mga ito ng agad. Samantala, ang kanyang master ay halos naiyak na. Ipinakiusap niya at nangarap na hanapin na lang ang ibang lugar para manghuli ng mga halimaw. Ngunit biglang may naglakad na mabilis sa tabi niya at ito ay kanyang nakita. Ito ay walang iba kundi ang Ferocious Clover na patungo na sa kanila. Iniabisuhan sila ng sistema na natuon ng atensyon ng mga halimaw sa kanila. At bilang tugon, tumakbo rin ang aming mahusay na skeleton swordsman MC. Ang kanyang master ay hindi mapigilan sa kakasigaw sa kanya at sinasabing hindi niya talaga sinusunod ang mga utos. Habang si Jiang Cheng ay nagmadali, sinikap din niyang kuhanin ang atensyon ng ibang oso. Ito ay para mapanatili ang kaligtasan ng kanyang master. Karaniwang paraan ito sa mga larong video. Ito rin ay magpapahintulot kay MC na mag-focus sa pagpatay at panghuhuli ng mga halimaw. Plano niyang obserbahan muna ang kanilang galaw. Nagsimulang umatake ang mga oso. Ginamit nila ang kanilang malalakas na siko para durugin ang kanilang biktima. Sa kaligayahan, ang kasalukuyang estadistika ng bilis ni Jiang Cheng ay talagang angkop para sa ganitong mga sitwasyon. Madaling nakakaiwas, nalaman na niya na pagkatapos ng kanilang mga suntok, magtangkang gamitin ng mga oso ang kanilang mga panga para kagatin ang kanilang biktima. Kaya't sumampa si MC sa itaas upang iwasan ito. Mas marami pang mga oso ang nagpalibot sa kanya at nagtatangkang makahid. Ang tanging panganib sa plano na ito ay hindi maaring magkamali si Jiang Cheng. Ang mga atake ng mga oso ay sobra-sobrang sapat upang durugin siya sa isang iglap. Nakita ni Just a Dumb Cutie ang nangyayari.
Namangha siya kung paano nakakaiwas ang kanyang itinawag na skeleton sa lahat ng mga atake at hindi takot sa mga halimaw. Patuloy na ginagawa ni Jiang Cheng ang mga hakbang na ito. Siya pa nga ay gumagamit ng mga ibang oso bilang platform kapag siya ay nagsasampampa. At bilang resulta, ang mga ibang oso ay natatamaan ang kanilang mga kapwa. Nilikha niya ang malupit na kaguluhan. Kinumpirma ng sistema na ang kasalukuyang bilis ng kilos ni Jiang Cheng ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa normal na manlalaro. Dahil dito, talagang may malaking kalamangan na siya. Bukod dito, alam na niya ang kahinaan ng mga halimaw. At sa ngayon, kanyang tinitingnan ito. Ginamit ng aming MC ang kanyang skill na Swift Draw, na nagpapahintulot sa kanya na mag-angat ng bilis sa pag-atake. Pinagtutuunan niya ng pansin at tina-target ang ulo at talampakan ng mga oso. Sa ganitong paraan, patuloy niyang inuunti-unti ang bilang ng mga kanyang mga kalaban. Naging kahinaan na nila ang kanilang malalaking katawan. Wala nang paraan ang mga oso na pigilin ang mabilis na kalansay. Matapos ang ilang sandali, lahat ng mga oso ay nanggapa na sa lupa. Ngunit hindi pa sila patay. Ang ginawa lamang ng aming MC ay inalisan sila ng lakas. Ang kanyang espada at atake ay hindi pa sapat para patayin sila. Nalalaman ni Jiang Cheng na talagang mahirap patumbahin ang mga halimaw na ito. Sinusubukan pa nga nilang bumangon kahit na sila ay nanginginig at nahihirapang maglakad. Nalalaman niya na may isa pang bagay tungkol sa mga oso na nagiging sanhi kung bakit sila mahirap na kalaban para sa mga nagsisimula pa lamang na manlalaro. At ito ay simula na. Ang mga oso ay naglalabas ng malakas na gubat at naglabas ng kidlat sa kanilang paligid. Maaari nilang i-activate ang isang sekretong skill kapag masyadong mababa na ang HP nila. Ito ang inaantay ng MC natin. Kinumpirma ito ng sistema at ang natatanging skill ay tinatawag na Lightning Roar. Maglalabas ito ng malakas na electrical shock na tiyak na magpaparalisa sa target. At habang papunta na ang kidlat patungo sa MC natin, hindi ito nag-atubiling itayuan ito. Ang kanyang master ay nagtago sa likod ng isang puno at talagang naguguluhan na. Nataon ng kidlat ang aming MC. Pero ito ay hindi nanggaling sa kanya. Itinaas ni Jiang Cheng ang kanyang espada tulad na parang sinusubukan niyang ipantapat dito. Ang nakamamatay na natatanging skill na ito ay nagbigay sa mga ferocious clawed bears ng pamagat. At ito ay newbie killers. Itinaas ni Just a Dumb Cutie ang kanyang tungkod at nagbabalak na i-summon ang isa pang nilalang. Akala niya na hindi kakayanin ng kanyang sobrang lakas na skeleton ang ganitong atake. Ngunit may nangyaring nagpamangha sa kanya at pumitigil siya sa kanyang kinatatayuan. Pareho rin itong nangyari sa mga oso. Ang aming pangunahing karakter, na kilala rin bilang Little Skelly, ay nakatayo lang sa gitna ng kidlat na para bang walang nangyayari. Iniisip ng skeleton na ito na may maling kalkulasyon ang mga developer. Ang natatanging katangian ng isang patay na species ay nawala silang dugo o laman. At itong matigas na kataksila na ito ay nagbibigay daan sa aming MC na hindi maapektuhan ng kidlat. At habang ang mga halimaw ay pa rin nalilito, sumampa si Jiang Cheng at ginamit ang pagkakataon na mag-atake. Hindi na magagamit ng oso ang skill para sa susunod na 3 segundo at iyon ang kanyang pinagkakakitaan. Ito ay dahil sa kanyang kaalaman bilang isang beta tester sa kanyang nakaraang buhay sa Earth. Nais din niyang magland ng kanyang atake sa ulo ng oso sapagkat ito ay magdudulot ng dobleng pinsala sa halimaw. Ito ay higit sa sapat na upang patayin ito. Napamukha sa kanya ang kasayahan si Just a Dumb Cutie at hindi niya maisip na sobrang lakas ng kanyang skeleton summon. Habang inaalis ang kanyang espada, iniisip ni Jiang Cheng na matagal na niyang napagtanto ang pattern ng atake ng halimaw na ito. At sa mga estadistika at natatanging katangian ng kanyang skeleton na katawan ngayon, alam niyang kayang-kaya niyang talunin ang mga ito. Itinaas muli ni MC ang kanyang espada at patungo na sa natitirang mga ferocious clawed bears. Ipinabatid din ng sistema na kumita siya ng 50 evolutionary points sa pamamagitan ng pagpatay sa isang oso. Mas naging determinado siya na talunin ang natitirang mga kalaban at mag-ipon ng evolutionary at experience points. Nais niyang malaman kung ano ang kanyang susunod na evolution. Pagkatapos ng pag-aalaga ng mga halimaw, plano ng aming MC na hanapin at talunin ang nakatagong boss sa lugar na ito. Samantala, nanunood pa rin ang kanyang amo habang tinalo niya ang mga halimaw.
Naka-level up rin si Just a Dumb Cutie mula sa karanasan na yon. Konti na lang ay naglihim siya dahil kasama niya ang kanyang summon skeleton sa pagtalo sa mga halimaw. Napakaswabe ng lahat ng kilos ng skeleton sa kanyang perspektibo. At habang nanunood siya sa kanyang laban sa mga halimaw, may naitala sa kanyang isipan. Ang ganitong estilo ng paglaban ay isang bagay na pamilyar sa kanya. At ang naiisip niya ay ang legendary yung player na inanyayahan upang subukang ang beta ng laro. At oo, tama kayo. Ito ay si Jiang Cheng. Napakatanyag talaga si MC sa kanyang nakaraang buhay na ang kanyang mga pamamaraan at estilo ng pakikipaglaban ay itinuturing na makasaysayan. Tumigil sandali si Just a Dumb Cutie para huminga. Iniisip niya na may natagpuan siyang Easter egg ang mga developer ng laro na nagbibigay pugay sa sikat na manlalaro na si Jiang Cheng. Inakala niya na ang skeleton soldier na kanyang nasamon ay base sa kanyang idolo. Nagpumilit siyang magpakalma. Habang ang oras ay naglilipas, iniisip niya kung gaano kasisikat ang kanyang summon skeleton. Ang atensyon niya ay nahati nang mapansin niya ang mga loot drops na nasa paligid. Para itong nangyari sa beginner area, nagsimula siyang mag-ipon ng mga loot na kayang dalhin. Inisip niya na dapat gamitin niya ng husto ang kanyang summon. Ito ang isang pagkakataon na tila isang sa milyon. Pumasok si Just a Dumb Cutie sa isang bear para suriin ang mas mahalagang mga item. At habang ginagawa yon, siya'y nananawagan para suportahan si MC sa kanyang laban sa mga halimaw. Patuloy na nag-iipon si Jiang Cheng ng mga evolution points. Ang mga kailangan niyang puntos para sa susunod na evolution ay mga 1,000, at mayroon siyang 420 ngayon. Nagkaroon siya ng saglit na pagpapahinga mula sa kanyang pangingisda nang maglabas ng abiso ang system. Pinupuri siya ng sistema dahil sa kanyang ipinakita na kahusayan. Nagulat si MC nang magkaroon siya ng bagong abiso. Sinabi ng sistema sa kanya na siya ay nag-unlock ng bagong ruta para sa evolution. Ang susunod na evolution line para sa Skeleton Soldier ay dapat sanay Skeleton Bandit at Skeleton Berserker. Ngunit dahil sa kanyang natural na talento, binigyan siya ng system ng isa pang option. Mangangailangan ito ng mas maraming points upang maabot, nangangailangan ito ng 2,000 points. Hindi alam ni Jiang Cheng na ang ganitong kaganapang ito ay maaaring mangyari. At dahil mas curious siya tungkol dito, naisip niyang gawing susunod na goal ito. Sinuri niya ang mga pros at cons ng pagpili ng ganitong ruta, at isa sa mga ito ay mas matagal na panahon bago siya makapag-evolve muli. Ngunit ganoon talaga, mas mataas ang risks, mas mataas ang returns. Habang iniisip ito, tiningnan niya ang paligid at nakita ang mga patay na halimaw na nagkalat sa lupa. Ito ay nagpatibay sa kanyang desisyon. Pinili ni Jiang Cheng ang Hidden Evolution. Sa kanyang matapang na ekspresyon, handa na ang Skeleton Soldier na ito na manghuli ng higit pang mga halimaw. Hindi niya maaring itago ang kanyang sobrang excitement na malaman ang tungkol sa kanyang susunod na evolution line. Ang kanyang nakakatakot na porma ay nagpatahimik sa ferocious clawed bear sa takot. Nakalipas ang ilang sandali at naririto pa rin tayo sa Ferocious Bear Mountain. Ang mga natirang halimaw sa lugar na ito ay mayroong mukhang pagod na pagod. Sa bawat saksak ng espada ni Jiang Cheng, natutuldukan na ang kanilang kapalaran. Si Jiang Cheng ay patuloy na lumalakas. At dahil ang laban ay mas bumubuo at lalong nagiging madali habang patuloy siyang level up, bumaba rin ang dami ng mga evolutionary at experience points na kanyang natatanggap. Binaba ni Jiang Cheng ang kanyang espada ng sandali. Tiningnan niya ang kanyang status window at napagtanto na ang kanyang kalaban ay ang huling oso sa lugar. At mula sa dami ng kanyang pangingisda, kulang na lang ay 20 points para sa kanyang hidden evolution. Naiinis si Jiang Cheng, ngunit wala naman siyang magagawa dahil wala nang halimaw sa lugar. Nagsimula siyang tingnan ang kanyang paligid. Napansin niya na ang mga ferocious bear ay matagal bago muling mag-spawn. Talagang naging magulo na ang lugar na ito. Si Jiang Cheng ay patuloy na nag-iisip tungkol sa natitirang points na kailangan niya. Pero sa kabila nito, nagpapasalamat siya dahil alam niyang natupad na niya ang isa sa kanyang mga plano. Ang pagpatay ng lahat ng ferocious bears sa loob ng isang tiyak na panahon ang isa sa kanyang nais matupad. Ang abang notification na hinihintay niya ay biglang nagpakita sa harap niya. Ang hidden boss sa lugar na ito ay wakas ng lumitaw.
Isang madilim na kakilakilabot na aura ang biglang nagsimula na umaabot mula sa mas malalim na bahagi ng kagubatan at agad itong napansin ng aming MC. Ang kinakailangan para ito ay magpakita ay dapat na ang player ay nasa ilalim ng level 10 at kailangan muna nitong patayin ang lahat ng mga oso sa loob ng 45 minuto. Kapag natupad ang lahat ng ito, mag-a-trigger ang hidden boss. Si Jiang Cheng ay unti-unti nang lumapit sa hidden boss. Alam niyang kung siya ay isang normal na player, ang tagumpay na ito ay halos imposible. At habang papalapit siya, nalaman niyang tama ang kanyang iniisip. Ang eksenang ito ay biglang lumitaw sa harap niya. Ito na mismo ang tunay na pinuno ng Bear Mountain. Ito ay tinatawag na hari ng Bear Mountain at ito ay level 15 na halimaw. Malakas ang napansin ang pagkakaiba nito mula sa normal na mga oso sa paligid. Iniwasan ni Jiang Cheng na makaramdam ng kanyang presensya. Hindi ito makakaramdam ng mas mababang level na hidden boss maliban kung ito ay mag-trigger. Balak niya ulit gamitin itong feature na ito para sa kanyang kapakinabangan. Kahit ang aming MC ay nanginginig sa takot habang iniisip ang epekto ng kanyang pinsan sa boss monster. Subalit nagdesisyon siyang huwag ito gawin. Naalala niya na itong boss monster ay may maraming mga skill na maaaring magdulot ng kamatayan. At bukod pa dito, kung ang aming MC ay tatutok lamang sa kanyang bilis at karanasan, hindi pa rin ito magiging sapat para talunin ang kalabang ito. Nagumpisang isipin ng aming MC ang kanyang unang pagkikita sa boss monster na ito. Noon, ang tanging magagawa lamang niya ay tumakbo habang siya ay walang tigil na hinahabol ng hari ng oso. Sa bandang huli, sumuko si Jiang Cheng dahil hindi na niya maalala ang mga boss monsters noong simula ng beta test. Kaya naging desisyon niya na subukan itong talunin pagkatapos ng kanyang susunod na evolution. At para magawa ito, kinailangan niyang patayin ang isa pang set ng mga halimaw. Sa kasalukuyan, kailangan niyang maghintay ng karagdagang 1 oras at 20 minuto para sa mga ito ay muling mag-spawn. Habang naghihintay siya, napansin ng aming MC ang kakaibang pulang disenyo na kanyang nakikita. Nalaman niya na ito ay koneksyon niya sa Necromancer Lady na sumulsaman sa kanya. Iniisip niya kung ang lahat ng mga summoned creatures ay mararamdaman ang ganitong uri ng damdamin. Napagpasyahan ni Jiang Cheng na hanapin muna ang kanyang master at suriin ang kanyang status. Mula nang siya ay summon sa laro, ang kanyang focus ay palagi na lamang mapanatili itong ligtas. Ang distansya nila sa isa't isa ay medyo malayo pa, pero maipakita na niya ang klase ng ekspresyon na mayroon ang kanyang master. Marahil, siya ay nasisiyahan sa lahat ng mga item na kanyang kinakalap. Matapos ang ilang minuto, natagpuan na ni Jiang Cheng ang kanyang master. At tama ang kanyang iniisip. Talaga namang kinukuha nito ang lahat ng mga available na item. Ngunit biglang may nagbigay ng atensyon kay MC. Hindi kalayuan mula sa kanya, may grupo ng mga manlalaro na papalapit sa kanyang master. Nakita ng mga ito ang lahat ng mga patay na oso sa paligid at nagtaka kung aling manlalaro ang responsable dito. Iniisip din nila na ang sinumang manlalaro ay dapat na hindi ordinaryo lamang. Ito ay patunay sa hitsura ng mga sugat ng mga oso. Nag-aalala ang isa sa grupo, na nakaayos na armadong armas, at nag-iisip na marahil ang mga ito ay gawa ng isang expert mula sa ibang guild. Bilang leader ng grupo, binalaan ng squad leader ang ibang kasama na panatilihing lihim ang insidente na ito. Hindi dapat malaman ng kanilang guild leader ang anumang kaguluhan sa kanilang teritoryo. Nag-utos ang squad leader sa kanyang team na magkalat at hanapin ang may kagagawa nito. Dahil hindi pa nawawala ang mga bangkay ng mga halimaw, ibig sabihin ay nandun pa ang nagkasala. Itinatampok ng leader na ito na kung hindi nila mahahanap ang manlalaro, sila ay sisisihin ng kanilang leader ng guild. Ang lalaking may bakal na armadura ay nagsimula ng maglibot sa lugar. Nagrereklamo pa rin siya dahil ipinag-uutos lang sa kanila ng kanilang leader na hanapin ang manlalarong may sala. Ngunit habang iniikot niya ang paligid, narinig niya ang tila nagdiriwang na ingay. Galing ito mula sa babae na kanina pa pala nag-aalok ng mga alahas mula sa noo ng mga oso. Naisip ng babae na si Just a Dumb Cutie na yayaman na siya. Ngunit, hindi maganda ang inabutan niyang pagkakataon, dahil natuklasan na siya ng isa sa mga manlalaro. Lumapit ang lalaking player sa kanya at biglang pagkakabigla ni Just a Dumb Cutie. Tinanong siya kung saan siya nanggaling. Patuloy na sumisigaw at nagtatanong ang lalaki.
Sinabi niya rito na ang lugar ay pag-aari ng kanilang guild at ito ay kanilang nilalakad na teritoryo. Dahil dito, nadatnan ng iba pang miyembro ng party ang necromancer na si Just a Dumb Cutie. Inilahad ni Just a Dumb Cutie na nakarating siya sa lugar na ito habang hinahanap ang kanyang summon. Nagbigay siya ng rason na ang summon niya ay tumakas. Dumating ang leader ng grupo at inutusan siyang magsabi ng totoo. Hindi normal ang makakarinig na ang summon ay tumakas. Tinanong niya kung saan ang iba pa niyang team. Patuloy na sinasabi ni Just a Dumb Cutie na sa kanya lang ang kanyang summon. Ngunit dahil hindi talaga kumbinsido ang squad leader sa kanyang sinasabi, inutusan niya ang isa sa kanyang kasama na bantayan ito. Ang lalaking ito na may green cloak ang task na siguruhing hindi ito makakapag-log off. Nagkaalam na si Just a Dumb Cutie na nasa malalim na gulo na siya. Tinayo niya ang kanyang staff at nagtanong kung ano ang plano ng squad sa kanila. Si Shadow Bird, ang lalaking may green cloak, ay gumamit ng isang skill na tinatawag na investigate. Ipinabatid nito sa kanilang leader na hindi nagsisinungaling ang babae. Natuklasan ni Shadow Bird na ito ay isang level 9 na necromancer, at karaniwang mabagal ang kanilang skeleton summon at may mababang attack. Kaya tila imposible na siya'y makapatay ng lahat ng mga oso sa lugar na ito mag-isa. Napansin din ni Shadow Bird na malinis at maayos ang mga sugat sa mga oso. Ipinagdedesisyonan niyang ang mga ito ay gawa ng isang may hawak ng espada. Upang patunayan na si Just a Dumb Cutie ay nagsasabi ng totoo, nakita ni Shadow Bird na wala itong team o party, kaya't maaari pa siyang imbitahan. Napagkasunduan nilang maaaring accidental na natagpuan ni Just a Dumb Cutie ang mga monster at looter lamang siya. Dahil wala na silang ibang gagawin dito, sinabi ng leader sa Shadow Bird na sa kanya na ito. Maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Inutusan ng squad leader ang dalawa na magpatuloy sa paghahanap ng tunay na may sala. Subalit nais ni Steel Rhino na malaman kung ano ang gagawin ni Shadow Bird. Kaagad namang lumitaw si Shadow Bird sa likod ni Just a Dumb Cutie. Napansin ng babae na mabilis ito gumalaw. Binalaan siya ng player na huwag gumalaw o hindi niya magugustuhan ang kahihinatnan. Naguguluhan at natatakot na si Just a Dumb Cutie. Tinukoy ni Shadow Bird ang isang totoong feature ng laro na kilala sa realism, ang pangalawang pandinig. Ngunit habang sinasabi niya yon, nararamdaman niya na may masamang enerhiya sa likuran niya. Ang Little Skelly ay bumalik at hindi ito natutuwa sa nangyayari. Kaagad na hinawakan ng MC ang balikat ni Shadow Bird at ito ay nabigla. Ang sumunod na pangyayari ay ang malakas na sigaw na narinig sa buong kagubatan, na kumuha ng atensyon ng iba pang miyembro ng kanilang squad. Ang leader ay agad na lumapit para tingnan ang kanyang kasamahan at labis siyang nagulat sa nakita niya. Sa kanyang pananaw, isang skeleton soldier ang matagumpay na nakasalakay kay Shadow Bird. Ang necromancer lady ay umiiyak na tuwa sa pagkikita nila muli ng kanyang summon. Itinanong ng leader kay Shadow Bird kung ano ang nangyari at ang lahat ng ito ay maaari lamang nitong gawin ay sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang kamay. Ang dalawang ito ay agad na tumakbo palayo. Inangkin ng skeleton soldier ang kanyang master sa kanyang likuran. Habang sila'y tumatakas, naiisip ng leader na ito na baka itong summon ang nagpatay sa lahat ng mga oso. Sa galit na tono, sinabihan niya ang kanyang squad na niloko sila ng necromancer lady. Ang susunod na gagawin nila ay habulin ang babae. Nang wala ito, hindi sila makakabalik para mag-ulat sa kanilang guildmaster. Nagsimula ang isang habulan. Sa paligid, tila ba lahat ng ibon ay lumilipad palayo na parang alam ang nangyayari. Ibibigay ko rin ang maikli ng impormasyon tungkol sa squad na naghahabol kay MC at waifu. Sila'y tinatawag na Tiger Hunting Guild, at ang kanilang leader ay si Hyena. Samantalang sila'y patuloy na tumatakas mula sa Tiger Hunting Guild, sinabi ni Just a Dumb Cutie sa kanyang munting skelly na akala niya ay makikita niya na ito muli. Siya'y labis na natutuwa na nagbalik na siya. Ngunit maagang nauwasan ang kanilang pagkikita dahil isang player ay biglang sumulpot sa harap. Kanyang sinabi sa kanilang huwag mag-alaw. Nagkaroon ng isang problema at Just a Dumb Cutie ay sinabihan ng kanyang munting skelly na ilagay siya sa lupa upang makatulong sa laban-laban sa mga ito. Ngunit hindi patuloy itong sumusunod sa kanyang mga utos. Saka na-realize ni Just a Dumb Cutie na maaaring may nararamdaman ang kanyang summon na skeleton para sa kanya, at naging dahilan ito para mapulaan siya.
Nagkomento pa siya na gwapo daw ang kanyang Little Skelly kapag malapitan. Ngunit biglang naantala ang kanyang mga malulupit na kaisipan nang itulak siya ni Jiang Cheng palayo papunta sa mga damo. Dahil dito, siya'y nagalit at nahiya ng sabay. Tinanong niya ang kanyang summon kung bakit ito gumawa ng ganoon. Siya ay tinulak nito palayo mula sa panganib. Napailing siya at nag-hate ang tanong sa kanyang summon kung bakit niya yun ginawa. Ngunit nagpakita ng mas maraming mga manlalaro sa harap niya at naisip niya na ang munting Skelly ay itinatagong mula sa kanila. Nagsikap itong maging ligtas ang kanyang summon. Samantala, si MC ay nagsisimula ng mag-struggle habang nagsusumikap na bumili ng higit pang oras. Iniisip niya na wala na siyang ibang pagpipilian kundi labanan ang mga ito. Ngunit ang squad composition ng Tiger Hunting Guild ay lubos na balanse. Bukod pa dito, mukhang magaling na player ang kanilang leader. Itinatag ang squad na ito upang depensahan ang kanilang teritoryo laban sa mga manlalaro na sumusubok manghuli. Ngunit may swerte, nadala ni Jiang Cheng ang isang surprise attack laban sa kanilang archer. Ito ay makakatulong sa paglimit ng kanilang mga long-range na atake. Huminga ng malalim si MC at hinarap ang mga kalaban. Ang kanyang summon ay tila isang potensyal na villain mula sa iba't ibang kwento. Tinigilan rin ng mga manlalaro ang kanilang pagtakbo. Napansin nila na ang Skeleton Soldier ay mag-isa na at ang Necromancer Lady ay wala kung saan. Sinabi ni Hyena sa kanyang squad na dapat silang mag-ingat. Baka nasa malapit ang Necromancer Lady at maaari siyang bumalik anumang oras. Nag-isip si Hyena at napagtanto na may hindi tama sa sitwasyon. Alam niya na imposibleng ang isang level 9 na Necromancer ay makakayang patayin ang lahat ng mga monsters sa ligtas na paraan sa maikli ng panahon. Sa kanyang pananaw, ang pangunahing problema ay ang Skeleton Soldier na kanilang harap. Ito ay nagdudulot sa kanya ng pangamba, kaya't inutusan ni Hyena si Shadow Bird na gamitin ang kanyang investigate skill upang alamin ang kalooban ng Skeleton Soldier. Ngunit nagkaroon ng problema, bumagsak ang mga palaso ng kanilang archer. Ito ay nagdulot ng galit sa kanya dahil hindi niya matanggap na isang Skeleton Soldier ang pumutol ng kanyang kamay. Naging sanhi ito ng galit na hindi niya tinapos ang mga utos ng kanyang leader. Dagdag pa ni Jiang Cheng, ipinakita niya ang isang ngiti gamit ang kanyang bony na mukha, patunay ng kanyang paninikal sa mga manlalaro. Dahil dito, inihulog ni Shadow Bird ang kanyang poison daggers patungo kay Jiang Cheng. Subalit asahan na ang ganitong klase ng atake, kaya't madali nitong iniiwasan ang mga palaso ni Shadow Bird. Sa isip ni Jiang Cheng, nahulog na ang mga manlalaro sa kanyang patibong. Nahulog ang mga daggers sa ibang direksyon. Inutusan ni Shadow Bird ang kanyang mga daggers na sundan ang kanilang layon. Samantala, inutos ni Hyena sa kanyang mga kasapi na simulan ang kanilang atake laban sa summoned Skeleton Soldier. Sinundan ng monghe at ng kabalyero ang leader at tinunguhang kanilang kalaban. Lumundag si Hyena at nag-ihanda para sa kanyang makapangyarihang atake. Ipinahayag niyang kanilang huhulihin si Just a Dumb Cutie matapos patayin ang Skeleton Soldier. Habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglipad, nagtaka si Jiang Cheng kung bakit hindi pa rin nag-trigger ang kanyang inihahanda. Matapos ang kanyang skill, nailabas niya ang mabigat na Warhammer Strike. Nagdulot ito ng malakas na impact sa lupa. Ngunit ang tanging problema ay ang bilis ng Skeleton Soldier na maikutan ang kanyang atake. Nagtaka siya kung ito ay talagang isang normal na summon mula sa isang low-level na Necromancer. Sinundan naman ito ni Shadow Bird sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isa pang set ng daggers na ipinadala patungo kay Jiang Cheng. Ngunit bigla, may pulang notification na lumitaw at nagpabatid sa squad tungkol sa isang bagay. Napansin na ng hidden boss ng Ferocious Bear Mountain ang kanilang mga atake. Huminga ng malalim ang buong squad para masuri ang abisong ito. Nagtaka sila sa kung anong nangyayari. Malinaw ang pagkakabahala sa mga mukha nila. Matapos ang ilang segundo, nabasa nila ng maayos ang abiso. Isang malalaking madilim na anino na may pula-pulang mga mata ang biglang lumitaw malapit sa kanila. Ito ang hari ng Bear Mountain. Nagsimulang kumilos ang hidden boss. Sumigaw ito at tinunguhang ang buong squad. Si Knight ang unang nakapansin sa halimaw at kaagad itong nagpaalam sa leader. May masamang mangyayari at tutunguhin sila ng isang mapanganib. Isinipat ni Hyena na ito ay ang hidden boss ng lugar na ito.
Iniutos niya sa lahat na magkawala muna at nagtaka kung paano nila nakuhang makuha ang atensyon ng malaking halimaw. Lumapag ang hari ng Bear Mountain. Ang pagland nito ay parang lindol na may kasamang pagyanig ng lupa. Ito ang kanilang AoE attack. Bihira lamang ang makatakas mula rito. Isang abiso na nagsasabing namatay ang isang manlalaro ay lumitaw. Wala nang iba kundi si Shadow Bird, ang sugatan. Hindi ito nakapaghanda para sa pag-atake. Tumayo ang hari ng Bear Mountain at nagpakita ng kaayla hilakbot na anyo. Nagtayo si Hyena sa harap nito at napagtanto na maaaring ito ang tunay na target ng Necromancer Lady. Ngunit dahil sa kanila na ang aggro ng halimaw, alam nila na sila'y nasa malaking panganib. Ibinukas ng hari ang isa sa kanyang aktibong skill na tinatawag na Ferocious Bear's Berserker Roar. Ito ay naglabas ng nakababingi na ingay sa buong lugar. Hindi naghintay ng sandali si Hyena at nagsimulang tumakbo. Binalaan din niya ang kanyang mga kasamahan na magtakbuhan. Sabi niya, sa puntong ito, hindi nila kayang harapin ang malakas na halimaw sa harap nila. Sumigaw ang kabalyero na maghintay sa kanya, ngunit habang siya'y nagtatakbo, may misteryosong puwersa na bumalat sa kanyang katawan. Para itong nangatek sa kanya. Ganito rin ang nangyari kay Hyena at sa monghe. Nag-isip sila na isa ito sa mga skill ng hari. Isang gravitational na puwersa na pumipigil sa kanilang pagtakas. Dahil dito, wala na silang ibang magagawa kundi harapin ang halimaw. Ang pangalan ng skill ay Sandstorm Domain. Inutusan ni Hyena si Steel Rhino na itaguyod ng maayos ang kanyang kalasag at maghanda sa pag-atake. Sa kabila ng paglaban sa hari, tahimik na nakatayo si MC sa likod ng puno habang pinagmamasdan ang kanilang laban. Naalala niya na ang mga skill ng Hidden Boss ay totoong mahirap harapin. Sa isang salita, natamba ang knight sa kagat ng hari. Wala silang pag-asa laban sa malakas na Hidden Boss. Sinikap pa ring makipaglaban ni Hyena, at doon niyang naisip na baka ito nga ang plano ng Necromancer Lady mula simula pa. Ang summon na Skeleton Soldier ay isang patibong upang iliga sila patungo sa Hidden Boss. Nakita ni Hyena na ang summon na Skeleton Soldier ay nakatayo lamang malapit sa kanila. At dito'y napatunayan ang kanyang teorya. Totoo nga na naipit sila sa isang patibong. Habang hinahatak siya patungo sa hari, biglang nawala ang gravitational skill. Ito ay nagpapahiwatig na ito ay may limitadong oras. Sa pagkakataong ito, tumakbo ang parehong si Hyena at ang monghe. Alam nila na hindi nila kayang mawala ng higit pa sa halimaw na ito. Tandaan, kapag ang mga manlalaro ay namamatay, lahat ng items sa kanilang inventory ay mawawala. Habang iniisip ni Hyena na mag-ulat tungkol sa kanilang nangyari sa kanilang guild leader, may isang bagay na kakaiba. Ang summon na Skeleton Soldier na nakatayo malapit sa puno ay bigla na lamang nawala. Nag-isip siya kung nasaan ito napunta. At iyon ang oras na napansin niyang may espada nang papunta sa kanyang direksyon. Sa loob lamang ng isang saglit, silang dalawa ay nawala. Wala silang pagkakataong unawain ang nangyari. Ginamit ni Jiang Cheng ang pagkakataon upang ilunsad ang kanyang perpektong ambush. Sa isang kamao, nadala na niya ang dalawa. Nagbigay ng abiso ang system na ang mga manlalaro ay namatay. Ito ay mula sa perspektibo ni Hyena. Ang huling nakita niya ay ang likod ng isang summon na Skeleton Soldier na siyang sumire sa kanila. Ang tanging magagawa na lang niya ay sampay ng malas na nangyari sa kanya. At ang huling bagay na naisip niya ay ang Necromancer Lady na kontrolado ang malakas na Skeleton Soldier, si Just a Dumb Cutie. Bago siya tuluyang mawala ng malay, inasar siya ni Jiang Cheng. Mula simula pa lamang, wala silang pagkakataong manalo laban dito. Ang plot armor ay labis-labis na makapangyarihan. Nang magbigay ang system ng kumpirmasyon na patay na si Hyena, ang hari ng Bear Mountain ay lumipat na ng atensyon patungo kay MC. Ngunit habang tinutungo si Jiang Cheng ng hari, nagbigay ng abiso ang system na ang pagpatay ng dalawang manlalaro ay nagbigay sa kanya ng 20 evolutionary points. Ito ay nagpapahiwatig na nakamit na niya ang kinakailangang puntos para sa kanyang susunod na evolution. Nagtanong ang system kung handa na siya para sa susunod niyang evolution. Pindutin ni Jiang Cheng ang confirm button, ngunit hindi niya alam na nasa likuran na pala siya ng hari at may nakaambang malakas na kagat. Isang malakas na asul na kidlat ang sumuntok sa aming pangunahing karakter. Ito ay halos nagdulot ng pagkabingi. Ito ay nagduwal na lahat ng mga bagay sa paligid ng lugar.
Makikita ang isang butong-buto na humawak ng isa sa mga pangil ng hari. Ang pag-angkin nito ay hindi nagtagumpay. Ito ay ang bagong anyo na binago ni Jiang Cheng. Siya ngayon ay may mga piraso ng armadura at isang laspag na kutitap sa kanyang katawan. Binati rin siya ng sistema sa pagiging isang pangatlong ranggo na manglalaban na skeleton. Itinaas din siya sa pag-alala na ang kanyang kawalan ng bisa mula sa pagbabago ay nauubos na. Mayroon na lamang siyang 1 segundo. Sapat ang 1 segundo para sabihin sa kanya ng sistema ang mga bagong kasanayan at mga pagpapabuti na natanggap niya. Nakakuha ang ating pangunahing karakter ng Combat Strikers Bone Armor Level 1. Makikita ang dalawang sunod-sunod na atake at nagdulot ito ng pagkalat ng dugo. Ang mga malalakas na atake na ito ay mula kay Jiang Cheng. Sa pag-aakala niya, lumakas na ang kanyang kasanayan sa pagsasaksak. Ang bilis ng kanyang pag-atake ay nagtaas mula 20% hanggang 40%. Nang may kanyang bagong malakas at ebolbang anyo, hinamon ni Jiang Cheng ang hari ng bundok ng mga oso. Ito ay nagnanais malaman kung gaano katibay at malakas ang totoong kalakasan ng nakatagong boss na ito. Napatunayan na epektibo ang kanyang pang-aasar nang lumabas ang galit ng hari. Nagsimulang magtama ng mga saksak ito patungo sa aming pangunahing karakter. Iniisip ni Jiang Cheng na mas mabilis ito kaysa sa karaniwang mga oso, at bawat saksak ay may sapat na lakas upang magdulot ng malubhang pinsala. Nabigla ang aming pangunahing karakter nang ma-realize niya na hindi pa siya sapat na malakas para harapin ang lakas ng halimaw na ito. Ang tanging bagay na pasasalamat na meron siya ay ang benepisyo na dumating kasama ng kanyang ebolusyon. Aktibado ni Jiang Cheng ang kanyang abilidad na pamatong ang braso ng pana at nagsimula itong magbuo ng matulis na buto sa kanyang kamay. Ang mga matulis na buto ay binato patungo sa oso, at maaari itong gamitin para sa mga malayong atake. Naisakatuparan niya ang aksidenteng atake na ito ng maayos. Hindi makapanagot ng tama ang hari. Ito ang unang beses na natagpuan nito ang ganitong galaw. Sumugod ang mga matulis na buto sa katawan ng nakatagong boss, at ito'y sumigaw sa sakit. Nagkaroon ng superhero landing si Jiang Cheng. Lahat ng kanyang estadistika at kakayahan ay totoong nag-evolve upang maabot ang susunod na antas. Ngunit ang kanyang kumpiyansa ay mabilis na nagbago ng kanyang katawan ay hilahin palapit sa hari ng bundok ng mga oso. Aktibado na naman ang domain ng buhangin nito. Lahat ng mga bagay sa paligid nito ay inaakit na sa gitna. Sumubok itong pigilan ito gamit ang kanyang espada. Hindi niya ito maaaring hayaang malapit sa kanya. Ngunit napatunayan na wala itong silbi dahil ang takbo ng gravitational pull ay nagpapalutang sa kanya. Napagtanto niya na magiging limitado na ang kanyang pagkilos. Nagsilbing armas ni Jiang Cheng ang mga matulis na buto upang magdulot ng malalang pinsala at makadistract sa nakatagong boss. Ngunit hindi tulad ng una, mas nauugma na ang hari sa mga ito at plano na nitong iwasan ang mga ito. Nagpalipad-lipad ang mga buto patungo sa hari. Ang tanging problema ay mas pinalakas ng gravitational pull mula sa domain ng buhangin ang bilis ng mga buto. Gamitin ni Jiang Cheng ang abilidad ng nakatagong boss habang ito ay abala. At habang ito ay naisali-distract, sinubukan niyang hadlangan ang field of vision ng boss muna. Binaba ni Jiang Cheng ang katawan nito, at ginamit niya ang momentum ng gravitational force. Sa paghihintay ng tamang oras, isinagawa ng aming pangunahing karakter ang kanyang malakas na atake. Ang kanyang bagong pinapabuti na espada ay sumaksak diretso sa tiyan ng hari ng bundok ng mga oso. Dahil dito, nagbagsak ang hari. Pinakita ni Jiang Cheng ang kanyang husay sa paggamit ng espada. Ito ay nagudyok ng isa pang abilidad. Hindi tumigil ang hari sa paggamit ng kanyang domain ng buhangin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang gravitational pull ay tumutok sa mga paligid na mga bato at puno. Ang mga bagay na ito ay patungo na sa aming pangunahing karakter. Napansin niya rin na mas malakas ang gravitational field kaysa sa nakaraang pagkakataon. Ito ay nangangahulugang ito na ang huling laban ng nakatagong boss. Dahil wala na siyang natirang buto na pana, minadali ni Jiang Cheng ang pagtakbo patungo sa hari. Ginamit pa niya ang isa sa mga malalaking bato at ginawang sakyan patungo sa nakatagong boss. Isang sandaan talampakan na pagmomento ng protagonista. Habang papalapit siya sa kalaban ng mabilis, hinanda niya ang kanyang espada. Sa mismong huling sandali,
tumalon ang aming pangunahing karakter upang madagdagan ang kanyang bilis. Ngunit handa ang hari ng bundok ng mga oso sa atake na ito. Binuksan nito ang malalaking bibig nito upang subukan itong kontrahin. Naganap ang hindi inaasahan. Nakagawa si Jiang Cheng ng isa pang set ng buto na pana. Ang mga ito ay tumama malapit sa mga mata ng hari at nag-distract dito. Sinamantala ni Jiang Cheng ang pagkakataong ito at sumalakay sa mata ng hari. Matagumpay na naganap ang kanyang atake. Nagpunta ang kuko ng hari patungo sa kanyang mukha habang ito ay nagtangkang magtanggol sa sarili. Ito ay nagresulta sa pagbagsak ng aming pangunahing karakter sa lupa. Napansin niya na unti-unti nang nawawala ang gravitational field. Ang epekto ng abilidad ng nakatagong boss ay tapos na. Sa pagitan ng mga ito, nararamdaman pa rin ni Jiang Cheng ang pinsalang idinulot niya. Iniisip niya na may ganitong klaseng abilidad, malamang ay mamamatay na ang boss na ito. Sa pag-aaksaya ng oras, tiningnan ni Jiang Cheng ang kanyang kamay at iniisip na ang kanyang bagong abilidad na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng buto na pana ay tunay na makabuluhan. Ngunit ang tanging kahinaan nito ay nauubos ang kanyang mana. Narinig niya ang isang malagim na tinig. Ito ay ukol kay Jiang Cheng at nagsabi sa kanya na ang misteryosong nilalang ay matagal nang naghihintay para sa isang manlalaro tulad niya. Itinaas ng aming pangunahing karakter ang kanyang ulo, tila nagmamasid ng tinig. Nag-ambon ng kadiliman sa kanyang paligid. Natuklasan ni Jiang Cheng na ang tinig ay nagmumula sa hari ng bundok ng mga oso. Sumubok itong tumayo habang iniisip ang nangyari. Nang siya'y nagtetest pa lamang sa laro, walang paraan para sa mga boss na makipag-interact sa mga manlalaro. Nagsimulang magliwanag ang gem sa kanyang noo ng kulay asul. Sinabi ng hari sa aming pangunahing karakter na nais nitong bigyan siya ng huling regalo mula sa mapangahas na bundok ng mga oso. Ang gem ay patuloy na nagpapalakas ng kanyang liwanag. Nagpakita ang isang abiso ng sistema at binalaan ang aming pangunahing karakter na maging maingat. Sinusubukan ng hari ng bundok ng mga oso na ilabas ang isang abilidad na tinatawag na Thousand Lightning Strikes. Tumindig lamang si Jiang Cheng at itinitigan ang nakatagong boss na ito. Nagtaka siya kung idinagdag ng mga developer ng laro ang ganitong uri ng bagong abilidad sa mga nakatagong boss matapos itong ilabas sa publiko. Pagkatapos, tumayo ang hari at nag-focus ng kanyang enerhiya pataas. Mukhang inilabas nito ang lahat ng kanyang enerhiya para sa isang huling abilidad. Samantala, ang aming Skeleton Close Combat Striker ay tahimik na naghintay. Nagtaka pa siya kung kailangan ng mga developer ng laro na magdagdag ng mga nakakabor na bagay tulad nito. Apat ang malakas na kidlat sa aming pangunahing karakter. Ngunit tinanggap niya ito ng may kumpiyansa. Imunidad siya sa mga kidlat na abilidad. Kahit anong puwersahang kidlat ang itapon sa kanya, hindi ito magdudulot ng pinsala. Nakita ang malakas na kidlat sa buong kagubatan. May mga yapak na narinig. Nakita ng isa ang kidlat at agad itong pumunta sa direksyon nito. Ito si Waifu, ang aming necromancer. Handang iwanan ni Just a Dumb Cutie ang ilang bahagi ng kanyang yaman para lamang maabot agad ang kanyang tawag na summon. Iniisip niya na ito ang kanyang maitutulong matapos iligan ni Little Skelly ang mga manlalaro para iligtas siya. At pagkatapos ng ilang sandali, buong abandono na ni Just a Dumb Cutie ang kanyang mga kagamitan. Tumatakbo na siya ng mabilis patungo sa lugar. Ipinagkabit niya muli ang kanyang staff. Nais niyang maging handa at tumulong agad sa kanyang summon na skeleton. Ngunit tumigil siya sa pagtakbo nang makita niya ang isang malaking nilalapit sa kanyang direksyon. Ito ang ulo ng nakatagong boss. Isang malaking oso. Nagpanik si Just a Dumb Cutie at hindi makagalaw. Nakita ang malakas na pagputok sa lugar. Binalaan ng sistema ang lahat ng manlalaro sa laro na ang unang yugto ng nakatagong boss ng bundok ng mga oso ay natapos na ni Just a Dumb Cutie. Dahil dito, marami siyang nakuhang puntos ng karanasan na nagpataas ng kanyang antas. Ngayon ay antas 10 na siya at maaari na siyang pumunta sa pangunahing lungsod at pumili ng isang bagong specialization. Bago tayo magtapos, narito ang kasalukuyang status window ng aming pangunahing karakter. Nakaabot na rin si Jiang Cheng ng antas 10. Para sa kanyang susunod na ebolusyon, kinakailangan niya ng mga 20,000 puntos upang makuha ito.